Isang malakas na pagyanig ang gumising sa diwa ni Catalina Reyes. Sinundan iyon ng nakabibinging tunog ng alarma at ng pumipikit dumidilat na mga ilaw sa loob ng private jet. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang seatbelt. Ang kanyang mga daliri ay namumuti na sa diin. Sa labas ng bintana, wala siyang makita, kundi ang itim na galit ng kalangitan na pinupunit ng kidlat. Hindi takot ang unang naramdaman niya, kundi panghihinayang. Ang Eroluna, ang pangalan ng kanyang ama, ang kumpanyang ipinagkatiwala sa kanya. Lahat ng ito ay parang isang panaginip na malapit ng mag-unaw. "Ma'am, hindi na natin kaya." Sigaw ng piloto. Ang boses ay basag sa takot. "Babagsak tayo." Naramdaman ni Catalina ang biglaang pagbagsak ng eroplano. Ang kanyang tiyan ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Napapikit siya ng mariin. Hindi ito dapat ang maging katapusan. Masyado pang maaga. Marami pa siyang kailangang patunayan. Sa gitna ng kaguluhan, isang imahe ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang nakangiting mukha ng kanyang tito Armando. Ang taong nagsilbing pangalawang ama sa kanya. Ang nagturo sa kanya ng lahat. Paano niya bibiguin ito? "Brace for impact!" Ang huling sigaw ng piloto ay sinabayan ng isang nakatutulig na sigaw ng nagkikiskisang metal. Naramdaman niya ang isang huling marahas na pag-uga at pagkatapos ay isang malakas na pagtama na nagpuno sa kanyang pandinig. Malamig na tubig ang gumapang sa kanyang mga binti, mabilis na umakyat hanggang sa kanyang baywang. Galing sa nabasag na bintana, nakita niya ang apoy na sumasayaw sa ibabaw ng tubig na ginagawang isang lawa ng apoy, ang madilim na lawa. Ang kanyang ulo ay mabigat. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Alam niyang paubos na ang kanyang oras. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ang kanyang kamalayan, isang anino ang kanyang naaninag sa gitna ng unos. Isang anino ng isang lalaki. Matipunong nakatayo, laban sa bugso ng hangin at ulan. Walang takot na lumulusong sa nag-aapoy na tubig. Papalapit ito sa kanya. Sino siya? Isang anghel ba na susundo sa kanya? O isang demonyo mula sa nagngangalit na impyernong ito? Iyon na ang huli niyang naisip bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman. Dahan-dahan, iminulat ni Catalina ang kanyang mga mata. Ang unang pumasok sa kanyang kamalayan ay ang amoy. Amoy ng kahoy at pinatuyong dahon na may kasamang banayad na halimuyak ng kape. Naramdaman niya ang lambot ng kama at ang bigat ng isang makapal na kumot sa kanyang katawan. Nasaan siya? Wala na ang sigaw ng alarma. Wala na ang lamig ng tubig. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang patak ng ulan sa bubong at ang kaluskos ng apoy mula sa isang fireplace sa di kalayuan. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot sa kanyang ulo ang pumigil sa kanya. Napahiga siyang muli, napadaing ng mahina. At noon niya narinig ang isang boses, isang maliit, malambing, at puno ng kuryosidad na boses ng isang bata. "Papa, gising na po ba ang anghel?" Nakatayo si Amador sa may pintuan ng silid. Hawak ang isang tasang mainit na kape. Pinagmamasdan niya ang babaeng natutulog sa kanyang kama. Ang babaeng hinila niya mula sa nag-aapoy na lawa. "Isang anghel," sabi ng anak niya. Ngunit para kay Amador, ang babae ay isang multo. Isang multo ng kahapon na hindi niya matakasan. 6 na taon. 6 na taon na ang lumipas. Pero sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang amoy ng nasusunog na metal, ang hiyaw ng mga sirena, ang lamig ng paghihintay sa wala. Napatingin siya sa mga galos sa mukha ni Catalina, sa maliit na hiwa sa noo nito na nilagyan niya ng gamot. Ang parehong mga galos, ang parehong pamilyar na sakit. Lara. Ang pangalan ng kanyang asawa ay parang isang tinik na bumaon sa kanyang puso. Ang ngiti ni Lara, ang halakhak nito, ang huling yakap, bago ito sumakay sa eroplanong
Hindi na kailanman bumalik. Isang eroplano ng Aeroluna. Kinuyom niya ang kanyang mga palad. Ang kapeng hawak niya ay nagsimulang manginig. Dapat ay hindi na siya nangingialam. Dapat ay hinayaan na lang niya ang babae. Pero nang makita niya ang pagbagsak ng eroplano, isang bagay sa loob niya ang nagtulak sa kanya na tumakbo, na sumuong sa panganib. Siguro ito ang paraan niya para humingi ng tawad kay Lara. Isang pagsisisi na hindi niya ito nailigtas. Papa? Naputol ang kanyang pag-iisip nang maramdaman niya ang isang maliit na kamay na humawak sa kanyang pantalon. Tumingin siya sa baba at nakita ang kanyang 6 na taong gulang na anak, si Maya, na nakatingala sa kanya. "Okay ka lang po?" tanong nito. Ngumiti si Amador at ginulo ang buhok ng anak. "Okay lang si Papa. Halika, mag-almusal na tayo." Habang naghahanda siya ng pagkain, narinig niya ang mahinang pag-uusap mula sa silid. Sumilip siya at nakita niya si Maya, nakaupo sa gilid ng kama habang ang babae ay dahan-dahang bumabangon. Gising na ito. Lumapit siya, dala ang tasa ng kape. "Dahan-dahan lang," sabi niya. Ang boses ay mas malalim at magaspang kaysa sa kanyang inaasahan. Napalingon sa kanya si Catalina. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkilala. Siya nga ang lalaking nakita niya sa lawa. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito. Mula sa pagkalito, naging pagtataka. At pagkatapos ay ang pamilyar na awtoridad ng isang taong sanay mag-utos. "Nasaan ako? Sino ka?" tanong nito. Sinusubukang umupo ng tuwid. "Nasa bahay ko, sa Laguna." Simpleng sagot ni Amador. Inilapag ang kape sa maliit na mesa. "Bumagsak ang eroplano mo. Dinala kita rito. Ako si Amador at ito naman si Maya, anak ko." Ngumiti si Maya at kumaway. "Hello po, Anghel." Isang bahagyang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Catalina, ngunit agad itong napalitan ng pag-aalala. "Ang cellphone ko? Ang mga kasama ko? Ang piloto?" "Kalma lang," sabi ni Amador. "Ligtas ang piloto mo. Nakuha na siya ng mga rescuers kaninang madaling araw. Ikaw ang hindi nila agad nakita." Bago pa man makasagot si Catalina, ang atensyon ni Amador ay napunta sa ingay na nagmumula sa labas. Mga ingay ng sasakyan. Maraming sasakyan. Sumilip siya sa bintana at nakita ang kinatatakutan niya. Mga van ng iba't ibang news network. Natagpuan na siya ng mundong kanyang tinalikuran. Isinara niya ang kurtina at binuksan ang maliit na telebisyon sa sala. Agad na bumungad sa screen ang isang breaking news report. At sa gitna niyon, ang larawan ng nagliliyab na eroplano sa lawa. Ang CEO ng Aeroluna, na si Catalina Reyes, ay himalang nakaligtas matapos bumagsak ang kanyang private jet sa lawa ng Kaliraya, sabi ng reporter. Ngunit ang kwento ay nababalot ngayon ng misteryo dahil ang taong sinasabing nagligtas sa kanya ay walang iba kundi si Amador de Silva. Kasabay ng pagbanggit sa kanyang pangalan, isang luma niyang litrato ang lumitaw sa screen. Isang dating chief engineer ng Aeroluna na kontrobersyal na tinanggal sa serbisyo 6 na taon na ang nakalilipas matapos masangkot sa isang investigasyon. Naramdaman ni Amador ang paglamig ng kanyang buong katawan. Napatingin siya kay Catalina. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata nito. Ang pasasalamat ay napalitan ng pagdududa. Ang anghel ay isa ng ngayong hukom. Ang ingay sa labas ay lalong lumakas. Mga sigaw ng reporter na sumasabay sa malakas pa ring patak ng ulan. Ang tahimik niyang santuaryo ay winasak na. "Papa, sino po sila?" tanong ni Maya. Yumayakap sa kanyang binti, takot sa kaguluhan. Yumuko si Amador para yakapin ang anak. Ngunit bago pa man niya ito magawa, isang malakas at tiyak na katok ang narinig nila mula sa pintuan. Nagkatinginan sila ni Catalina. Bawat isa ay may sariling tanong sa isipan. Dahan-dahang lumakad si Amador patungo sa pinto. Huminga siya ng malalim bago ito buksan. Sa labas, 2 pulis na nakauniporme ang nakatayo.
Seryoso ang mga mukha. Mr. Amador de Silva? Tanong ng isa. Tumangulang si Amador. Sumama po kayo sa amin, sabi ng pulis. Ang boses ay walang emosyon. Pinapatawag po kayo para sa isang pagtatanong. Ang pagbabalik sa Maynila ay parang paggising mula sa isang kakaibang panaginip. Ang amoy ng usok at ang ingay ng trapiko ay pumalit sa amoy ng basang lupa at tunog ng ulan. Ang malambot na kama sa bahay ni Amador ay napalitan ng malamig na leather na upuan ng kanyang mamahaling sasakyan. Ngunit ang panaginip o bangungot ay nakabuntot pa rin sa kanya. Pagdating niya sa Aeroluna Tower, sinalubong agad siya ng kanyang tito Armando. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Ang mga braso ay agad na yumakap sa kanya. Hija, salamat sa Diyos at ligtas ka. Bulong nito. Ang boses ay naglalaman ng tunay na pagmamahal. Para kay Catalina, si Armando, ang kanyang sandalan, mula nang pumanaw ang kanyang ama. Ngunit sa loob ng boardroom, ang init ng yakap na yon ay napalitan ng lamig ng bakal. Si Amador de Silva ay isang taong puno ng galit, mariing pahayag ni Armando sa harap ng mga board members. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa lamesa. Ito ang kanyang file, isang kasaysayan ng insubordination at mga paglabag sa protocol. Ginawa niya ito bilang paghihiganti. Binuklat ni Armando ang folder, mga dokumento, mga report, mga testimonya. Lahat ay nagtuturo sa iisang konklusyon. Si Amador ay may kasalanan. Nakikinig si Catalina, ngunit ang isip niya ay lumilipad sa ibang lugar. Lumilipad pabalik sa maliit na bahay na gawa sa kahoy. Nakikita niya hindi ang halimaw na inilalarawan ng kanyang tiyuhin, kundi ang lalaking maingat na naglagay ng gamot sa kanyang sugat. Ang magaspang niyang mga kamay ay kabaligtaran ng pagiging banayad ng mga ito habang nililinis ang kanyang noo. Nakikita niya ang paraan ng pagtingin nito sa anak na si Maya. Isang tingin na puno ng pagmamahal at pagsamba. Ang mga mata ng isang ama, hindi ng isang halimaw. At naaalala niya ang sinabi ng maliit na bata. Hello po, Anghel. Paano magiging demonyo ang ama ng isang batang naniniwala sa mga anghel? Catalina, hiya, nakikinig ka ba? Naputol ang kanyang pag-iisip. Tumango siya. Opo, tito, naririnig ko po kayo. Ngunit iba ang sinisigaw ng kanyang puso. May mali. Pagkatapos ng meeting, nagkulong si Catalina sa kanyang opisina. Mula sa salaming pader, tanaw niya ang buong syudad. Ang syudad na minana niya, ang imperyong kailangan niyang protektahan. Pero paano niya ito poprotektahan kung may duda sa mismong pundasyon nito? Huminga siya ng malalim at kinuha ang kanyang cellphone. Isang pangalan lang ang nasa isip niya. Si Leah, ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant. Leah, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. May ipapagawa ako sa'yo at gusto kong sa ating dalawa lang to. Anything, ma'am, sagot ni Leah. Hanapin mo ang 201 file ni Amador de Silva. Gusto ko ang original na kopya mula sa archives, hindi ang nasa opisina ni Sir Armando. Lahat ng dokumento tungkol sa pagkatanggal niya 6 na taon na ang nakalipas. Dalhin mo sa opisina ko bago ako umuwi. At Leah, ayokong may ibang makaalam nito. Masusunod po, ma'am. Po. Gabi na nang bumalik si Armando sa opisina niya. Dala ang isang tasa ng tsa. Ngumiti ito sa kanya, ang pamilyar na ngiti na laging nagpapagaan ng kanyang loob. Pero ngayon, may iba na siyang nakikita sa likod nito. Alam kong nabigla ka sa lahat ng ito, Hija. Malumanay na sabi nito. Gusto ko lang na malaman mo na ginagawa ko ang lahat para protektahan ka, para protektahan ang pamana ng papa mo. Tumayo si Catalina at tumingin sa labas ng bintana. Gusto ko lang malaman ang buong katotohanan, tito. Naramdaman niya ang paglapit ni Armando sa kanyang likuran. Ang boses nito ay bumaba.
naging isang babala. Huwag mong hukayin ang nakalibing na hija. May mga bagay na mas mabuting hayaan na lang matulog. Nang makaalis na ang kanyang tiyuhin, pumasok si Leia. Dala ang isang manipis na folder. Iba ito sa makapal na folder na ipinakita ni Armando kanina. Naupo si Catalina sa kanyang mesa, ang puso ay kumakabog. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Ang unang pahina ay isang kopya ng minutes ng isang meeting. Isang meeting na nangyari isang linggo, bago ang aksidente ng asawa ni Amador. Nakita niya ang listahan ng mga dumalo. At sa ilalim, 2 pirma ang nakatatak. Ang pirma ni Amador de Silva at ang pirma ni Armando Reyes. Ngunit ang pinakakumuha ng kanyang pansin ay ang nasa gitna ng papel. Ilang mahahabang linya ng teksto na maingat na tinakpan ng itim na tinta. Mga salitang ayaw ipabasa ng kung sino man. Isang sikreto ang nakatago sa likod ng itim na tintang yon at determinado si Catalina na alamin kung ano ito. Pagkatapos ng ilang oras ng paulit-ulit na tanong sa istasyon ng pulis, pinakawalan din si Amador. Kakulangan ng ebidensya, sabi nila. Pero alam ni Amador ang ibig sabihin niyon, isa pa lang itong babala. Pag-uwi niya sa kanyang bahay, pakiramdam niya ay nilapastangan ang kanyang santuwaryo. Ang katahimikan na 6 na taon niyang iningatan ay binasag na. Niyakap niya si Maya ng mahigpit at ipinangako sa sarili na hinding-hindi niya hahayaang may makapanakit dito. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng sirang bakod, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa di kalayuan. Bumaba mula rito ang babaeng multo, si Catalina Reyes. Nagsalubong ang mga kilay ni Amador. Ang mga kamay niya ay tahimik na nakakuyom sa kanyang tagiliran. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Ang boses ay malamig na parang yelo. Hindi natinag si Catalina sa kanyang tono. Lumapit ito, may hawak na brown envelope. Kailangan nating mag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan, sagot ni Amador. Tinalikuran ito at nagpatuloy sa pagpupukpok. Tungkol ito sa report na sinulat mo 6 na taon na ang nakalipas, sabi ni Catalina. Natigilan si Amador. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang mga mata ay matalim. Huli ka na ng 6 na taon. Umalis ka na. Hindi ako aalis, giit ni Catalina. Inilabas niya ang isang papel mula sa envelope. Isang kopya ng dokumentong nakita niya. May mga bahaging tinakpan ng itim na tinta. Alam kong may tinatago sila. May tinatago ang Tito Armando ko. Napangisi si Amador. Isang ngising walang saya. Ngayon mo lang nalaman. Ang buong pamilya ninyo ay nabubuhay sa kasinungalingan. Umalis ka na, Miss Reyes. Bago pa mahawa ang anak ko sa dumi ng pangalan ninyo. Ang mga salitang yon ay tila tumama kay Catalina, ngunit hindi ito sumuko. Tumingin ito sa bintana ng bahay kung saan niya marahil na aninag si Maya na naglalaro. Gawin mo to hindi para sa akin, sabi ni Catalina. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. Gawin mo to hindi para sa kumpanya. Gawin mo to para patunayan na wala kang kasalanan. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Gawin mo to para sa kanya. Dahil kailangan ng anak mo, ang ama niya, sa labas ng kulungan. Ang pagbanggit kay Maya, ang bumasag sa pader ng yelo sa puso ni Amador. Ang kanyang galit ay napalitan ng pamilyar na kirot. Tama si Catalina. Hindi na ito tungkol sa kanya o sa kanyang paghihiganti. Tungkol na ito sa kinabukasan ni Maya. Huminga siya ng malalim, isang buntong hininga ng pagkatalo at ng isang maliit, bagong usbong na pag-asa. Ano ang gusto mong malaman? Isang oras silang nag-usap sa loob ng bahay. Sinabi ni Catalina ang lahat ng kanyang natuklasan. Hindi pa rin lubusang nagtitiwala si Amador, pero nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Ito ay hindi na lang isang CEO na nagpoprotekta ng kumpanya. Ito ay isang babaeng naghahanap ng katotohanan. May isang tao kang kailangang hanapin.
Sabi ni Amador sa huli, ibinibigay ang kanyang unang subok. Siya si David Lim, isa ring engineer. Nag-resign siya 1 linggo pagkatapos akong tanggalin. Baka may alam siya. Tumango si Catalina, isinusulat ang pangalan. Pagkatapos, tumayo na ito para umalis. Sa may pintuan humarap itong muli sa kanya. Salamat, Amador. Hindi sumagot si Amador. Pinanood lang niya ang sasakyan nito habang papalayong nawawala sa kalsada. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang umasa. Ngunit habang papalubog ang araw, napansin niya ang isang bagay. Isang itim na kotse na walang plaka, nakaparada sa lilim ng isang malaking puno sa di kalayuan. Ang parehong kotse na nakita niya noong isang araw. Sinusundan nito si Catalina. Biglang nanlamig ang kanyang pakiramdam. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito at ang maliit na pag-asang naramdaman niya kanina ay biglang naging purong takot. Isang pangungusap lang ang nakasulat. Ang ganda ng anak mo. Huwag ka sanang magkamali sa pangalawang pagkakataon. Ang pangalang David Lim ay naging isang obsesyon para kay Catalina. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon at resources para hanapin ito. Natuklasan niyang nagpalipat-lipat ito ng tirahan sa loob ng 6 na taon na tila laging may tinatakbuhan. Sa huli, natuntun siya ni Leah sa isang maliit na apartment sa gilid ng Maynila. Nagtatrabaho bilang isang freelance IT consultant. Ayaw niyang makipag-usap, ma'am, sabi ni Leah sa telepono. Sabi niya, wala raw siyang alam. Alam kong meron, sagot ni Catalina. Ako na ang pupunta. Gabi na nang marating ni Catalina ang lugar. Isang madilim at masikip na parking lot sa ilalim ng isang luma at konkretong gusali. Naghintay siya. Ang puso ay kumakabog sa bawat anino na dumadaan. Maya-maya, isang lalaking payat at nakasalamin ang lumabas mula sa elevator. Si David Lim. Mabilis siyang bumaba ng kotse at hinarang ito. Mr. Lim, tawag niya. Lumingon si David at nang makita siya, ang mukha nito ay namutla sa takot. Agad itong tumalikod para tumakbo. Sandali lang, sigaw ni Catalina. Hindi ako kaaway, kailangan ko lang ng tulong mo. Huminto si David, ngunit hindi lumingon. Wala akong maitutulong sa iyo, Miss Reyes. Kalimutan mo na ako. Tungkol ito kay Amador de Silva, sabi ni Catalina. Ang boses ay desperado na. Sinubukan siyang idiin sa nangyari sa akin. Alam kong may alam ka sa nangyari 6 na taon na ang nakalipas. Dahan-dahang humarap si David Lim. Ang mga mata nito sa likod ng makapal na salamin ay puno ng pinaghalong takot at pagsisisi. 6 na taon na akong binabangungot ng araw na yon, mahinang sabi nito. 6 na taon na akong nagtatago. Ikinuwento ni David ang lahat. Nandoon siya sa meeting kung saan ipinresinta ni Amador ang kanyang ulat tungkol sa isang design flaw sa isa sa mga makina ng eroplano. Isang maliit na depekto na maaring magdulot ng malaking trahedya sa ilalim ng mga partikular na kondisyon. Si Amador, bilang pinakamagaling nilang engineer, ang tanging nakapansin nito. Pero imbes na pakinggan siya, nanginginig na sabi ni David, pinagalitan siya. Sinabihan siyang huwag gumawa ng problema. Sino? Tanong ni Catalina, kahit na may hinala na siya kung sino. Ang mentor niya, ang taong pinagkakatiwalaan niyang parang ama. Sagot ni David, at sa wakas, binigkas niya ang pangalan. Si Sir Armando Reyes. Parang isang suntok sa sikmura ang narinig ni Catalina. Si Tito Armando. Ang kanyang Tito Armando. Siya ang nag-utos na baguhin ang report, patuloy ni David. Ako ang pinagawa niya. Ako ang pinilit niyang burahin ang mga findings ni Amador at palitan ng mga salitang within acceptable limits. Pinagbantaan niya ako, Miss Reyes. Sabi niya, kung hindi ako susunod, sisirain niya hindi lang ang karir ko, kundi pati ang buhay ng pamilya ko.
Pagkatapos ng aksidente ng asawa ni Amador, hindi na kinaya ni David ang kanyang konsensya. Nag-resign siya at nagtago, laging nag-aalala na babalikan siya ng anino ng kanyang kasalanan. Bumalik si Catalina sa kanyang kotse na tuliro. Ang mga alaala niya kasama si Tito Armando, ang mga pagdiriwang ng Pasko, ang mga payo nito, ang mga ngiti, ay biglang nabahira ng kasinungalingan. Ang mabait at mapagmahal na tiyuhin ay isa palang halimaw na kayang magsakripisyo ng buhay para sa pera at reputasyon. Sa loob ng Aeroluna Tower kinabukasan, sinubukan niyang harapin ang kanyang tiyuhin. Hindi direkta, ngunit may pahiwatig. Tito, sigurado po ba kayo na wala tayong nakaligtaan sa kaso ni Amador noon? Tanong niya habang nagkakape sila. Baka naman may punto siya sa mga isinulat niya. Nakita ni Catalina ang isang mabilis, halos hindi mahahalata, nakislap ng gulat at takot sa mga mata ni Armando bago ito muling ngumiti. Iha, matagal na yon. Tapos na, sabi nito. Huwag mo nang isipin. Ang mahalaga ay ang hinaharap ng Aeroluna. Ngunit para kay Catalina, ang hinaharap ay hindi na malinaw. Pagbalik niya sa kanyang opisina, naghihintay sa kanya si Lea. Ang muka ay balisa. Ma'am, panimula nito. Anong problema, Lea? Si David Lim po, sabi ni Lea. Ang boses ay nanginginig. Naaksidente po siya kaninang umaga. Hit and run. Nasa kritikal na kondisyon po siya sa ospital. Nanigas si Catalina sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Hindi ito aksidente. Alam niya. Ito ay isang mensahe. Isang mensahe mula sa kanyang minamahal na tiyuhin. Gabi na nang dumating ang sasakyan ni Catalina. Bumuhos na naman ang malakas na ulan, ang parehong ulan na nagdala sa kanya rito noong una. Ngunit ngayon, iba na ang dala nito. Takot. Bumaba si Catalina mula sa kotse, basang-basa at nanginginig. Nang makita siya ni Amador sa may pintuan, hindi niya nakita ang isang makapangyarihang CEO, kundi isang babaeng nalulunod, hindi sa ulan, kundi sa sarili niyang mundo na gumuho. Anong nangyari? Tanong niya. Hinila ito papasok. Si David. Naaksidente siya, sabi ni Catalina. Ang boses ay basag. Hindi ito aksidente, Amador. Alam kong sinadya to. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pag-uusap nila ni David, ang pagkumpirma sa kanyang hinala, ang banta. Habang nagsasalita siya, ang galit ni Amador kay Catalina bilang isang Reyes ay unti-unting napalitan ng awa. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong sakit ng pagkakanulo na naramdaman niya 6 na taon na ang nakalipas. Sinadya niya to para takutin ako, sabi ni Catalina. Napaupo sa isang silya, ang mga kamay ay nanginginig. Para tumigil na ako. At titigil ka ba? Tanong ni Amador. Ang tanong ay isang pagsubok. Tumingin si Catalina sa kanya at sa gitna ng kanyang takot, nakita ni Amador ang apoy. Hindi. Ang salitang iyon ang nagpabago sa lahat para kay Amador. Habang lumalalim ang gabi, lalong lumakas ang bagyo. Narinig nila ang isang malakas na kalabog mula sa bubong. Isang butas, tumutulo na sa gitna ng sala. Kailangan nating ayusin yan, sabi ni Amador. Walang pag-aalinlangan, tumayo si Catalina. Saan ang hagdan? Magkasama silang umakyat sa atik. Sa liwanag ng isang flashlight, magkatulong nilang inayos ang butas sa bubong. Sa gitna ng kanilang pagtatrabaho, ang kanilang mga kamay ay nagkadikit. Isang kuryente ang dumaloy sa pagitan nila. Isang init na walang kinalaman sa kanilang ginagawa. Nang matapos sila, basang-basa at pagod, naupo sila sa sahig ng sala, nakatingin sa apoy sa fireplace. Ang bagyo sa labas ay nagsisimula ng humina. Ang bagyo sa loob nila, gayon din. Hindi ko akalain na ganito pala siya kasama. Bulong ni Catalina, nakatingin sa apoy. Para ko na siyang ama. Napatingin si Amador sa kanya.
Ganoon din ang tingin ko sa kanya noon. Siya ang mentor ko. Itinuring ko siyang idolo. Sa unang pagkakataon, nagbahagi si Amador ng isang bagay na matagal na niyang itinatago. Ikinuwento niya ang tungkol kay Lara. Hindi ang tungkol sa aksidente, kundi ang tungkol sa kanilang pagmamahalan. Kung paano sila nagkakilala, ang mga pangarap nila, ang bahay na ito na sabay nilang binuo. Gusto niyang magkaroon ng isang malaking pamilya, sabi ni Amador. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Gusto niya ng maraming anak na magtatakbuhan sa bahay na to. Nakita niya ang pag-init ng mga mata ni Catalina. Hindi ito awa, ito ay pag-unawa. Sa sandaling iyon, hindi sila si Amador de Silva, ang naghihinagpis na byudo, at si Catalina Reyes, ang makapangyarihang CEO. Sila ay 2 taong parehong nasaktan, 2 taong parehong niloko ng iisang tao, 2 kaluluwang naghahanap ng kanlungan sa gitna ng unos habang tumitila ang ulan, isang kakaibang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Hindi na ito ang katahimikan ng pagdududa, kundi ang katahimikan ng pagtanggap. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Nakita niya si Catalina na mahimbing na natutulog sa sofa, yakap ang isang unan. Ngunit nang dumako ang tingin niya sa lamesa, biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang lumang kahon na gawa sa kahoy, ang kahon kung saan niya itinatago ang lahat ng kanyang papeles, ang original na kopya ng kanyang mga ulat, ang lahat ng ebidensya laban kay Armando, ay nakabukas at wala na itong laman. Ang pagkawala ng mga dokumento ay isang malaking dagok. Alam nilang pareho kung sino ang may gawa. Si Armando ay laging isang hakbang sa unahan nila. Ang desperasyon ay nagsimulang gumapang sa puso ni Catalina. Paano sila lalaban kung ang kalaban ay laging alam ang kanilang susunod na galaw? Bumalik siya sa Maynila na may mabigat na puso. Pakiramdam niya ay binigo niya si Amador. Binigo niya ang sarili niya. Sa kanyang opisina, sinubukan niyang mag-isip. Kung ang nakaraan ay ninakaw na sa kanila, marahil ang sagot ay nasa kasalukuyan. Muli niyang pinag-aralan ang detalye ng sarili niyang aksidente. May isang bagay na hindi tumutugma. Ang report ng piloto ay nagsasabing sudden engine failure. Ngunit masyadong simple iyon. Masyadong malinis. Naalala niya ang isa sa mga bagong inhinyero sa Aeroluna. Isang batang-bata, pero napakatalino at masigasig. Si Marco. Narinig niyang minsan itong nagkomento tungkol sa lumang disenyo ng ilang makina. Ipinatawag niya si Marco sa kanyang opisina. Sa simula, ang bata ay kinakabahan. Pero nang makita niya ang sinseridad sa mga mata ni Catalina, nagsimula itong magsalita. "Ma'am, mayroon po akong nakitang anomaly," sabi ni Marco. Nanginginig ang boses. Sa parehong series ng makina na ginamit sa eroplano ni Mrs. De Silva noon, ginawan ko po ng report, pero sabi po ng head ng department, huwag ko na raw po ituloy. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Catalina. "Kailan mo ipinasa ang report mo, Marco?" "Last week po, ma'am." Biglang nagliwanag ang lahat sa isip ni Catalina. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit at ang nabuong larawan ay mas masahol pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang aksidente niya, hindi ito para patahimikin si Amador. Ito ay para patahimikin si Marco. Si Tito Armando, nang malaman niyang may isa na namang Amador sa kanyang kumpanya na nakatuklas sa katotohanan, ay gumawa ng isang masamang plano. Isang plano na perpekto sana. Lilikha siya ng isang aksidente sa eroplano ni Catalina. Isang maliit na aberya lang dapat sa isang lugar na madaling ma-access. Pagkatapos, ilalabas niya ang report ni Marco at ipapalabas na ang batang inhinyero. Dahil sa galit na hindi pinansin ang kanyang report, ay nagtangkang maghiganti sa pamamagitan ng pagsabotahe sa eroplano ng CEO. Isang perpektong bitag. Mapapatahimik niya si Marco, makukuha niya ang simpatsya ng lahat.
at maililibing niya ang isyu ng depektibong makina magpakailanman. Ngunit hindi niya inaasahan ang dalawang bagay, ang biglaang paglakas ng bagyo at ang katotohanang ang lugar na babagsakan ng eroplano ay ang mismong bakuran ng taong pinilit niyang patahimikin. 6 na taon na ang nakalipas. Ang tadhana ay may sariling paraan ng pagbibiro. Nanginig si Catalina sa kanyang natuklasan. Hindi lang siya isang biktima ng isang aksidente. Siya ay isang pain sa isang napakasamang plano. Ang kanyang sariling tiyuhin ay handang isakripisyo ang kanyang buhay para pagtakpan ang isang kasalanan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri ay nanginginig sa galit. Tinawagan niya si Armando. "Hello, Hija?" Sagot nito sa kabilang linya. Ang boses ay kalmado at nag-aalala. Huminto sa panginig ang mga kamay ni Catalina. Ang kanyang boses ay naging malamig na parang patalim. "Tito," sabi niya, "alam ko na ang lahat." Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, isang mahinang pagtawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang tawang nakakapangilabot. "Magaling! Mas matalino ka nga kaysa sa inaasahan ko. Bakit?" Iyon lang ang naisatinig ni Catalina. "Para protektahan ka, Hija. Para protektahan ang pamilya," sagot ni Armando. "May mga bagay na hindi mo kailangang malaman, pero ngayong alam mo na." Huminto ito. "Magaling. Kung ganon, halika sa bodega numero 7 sa Pantalan." Kalmadong sabi ni Armando. "Mayroon akong gustong ipakita sa'yo. Mag-isa kang pumunta." Ibinaba niya ang tawag. Alam ni Catalina na isa itong bitag. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan na niyang tapusin ang sayaw na ito. Isang masamang kutob ang gumapang sa buong pagkatao ni Amador nang matanggap niya ang text message mula kay Catalina. "Bodega 7, Pantalan. Huwag kang susunod." Ang huling 2 salita ang nagkumpirma sa kanyang takot. Isa itong bitag, at si Catalina ay diretsyong naglalakad papunta rito. Hindi siya nag-isip ng 2 beses. Ibinilin niya si Maya sa isang pinagkakatiwalaang kapitbahay at agad na pinaharurot ang kanyang lumang pickup truck patungong Maynila. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang suntok sa kanyang dibdib. Nang marating niya ang Pantalan, ang hangin ay amoy kalawang at maalat na tubig. Madilim ang paligid. Tanging ang ilaw mula sa buwan ang nagsisilbing gabay. Natagpuan niya ang Bodega 7. Nakita niya ang kotse ni Catalina na nakaparada sa labas. Tahimik ang lahat. Masyadong tahimik. Dahan-dahan siyang pumasok sa bodega. Sa loob, tanging isang bumbilya ang nakasabit sa gitna. Lumilikha ng mahahabang at nakakatakot na anino. Nakita niya si Catalina, nakatayo sa gitna. At sa harap nito, si Armando Reyes, nakangiti. "Amador de Silva," bati ni Armando, na tila inaasahan na ang kanyang pagdating. "Mabuti naman at sumama ka sa ating munting pagtitipon." Bago pa man makakilos si Amador, bumukas ang mga pinto sa likuran niya. Mabilis na pumasok ang ilang pulis. Ang mga baril ay nakatutok sa kanya. "Nandyan siya!" Sigaw ni Armando, itinuturo siya. "Siya ang nagplano ng lahat. Tingnan ninyo ang kanyang sasakyan." 2 pulis ang lumabas at pagbalik. Dala-dala nila ang ninakaw na kahon mula sa kanyang bahay. Ang kahon na naglalaman ng kanyang mga ebidensya. Isang pagtatangkang paninira sa kumpanya at pag-frame up sa akin. Kalmadong paliwanag ni Armando sa hepe ng mga pulis. Mabuti na lang at naagapan ng pamangkin ko at naisumbong agad sa akin. Napatingin si Amador kay Catalina. Nakita niya ang gulat at sakit sa mga mata nito. Hindi ito ang plano. Ginagamit siya ni Armando. Silang dalawa. "Hindi yan totoo!" sigaw ni Catalina. Ngunit ngumiti lang si Armando. "Hija, huwag kang mag-alala. Ligtas ka na." Isang pulis ang lumapit kay Amador
at pinusasan ang kanyang mga kamay sa likod. Ang lamig ng bakal ay parang lamig ng kamatayan. Naramdaman niya ang pagkatalo. Nahuli na naman siya sa bitag. Habang hinihila siya palabas, desperado siyang napatingin kay Catalina. Nakita niya ang mga luhang namumuo sa mga mata nito. Nakita niya ang pagkabigo. Ngunit bago siya tuluyang mailabas, lumapit si Armando kay Catalina. May ibinulong ito na hindi niya narinig, ngunit sapat na para makita niya ang pagbabago sa mukha ni Catalina. Mula sa paglaban, naging purong takot. Isang takot na kilalang-kilala ni Amador. Ang takot ng isang taong may mahal sa buhay na maaaring saktan, si Maya. Naintindihan na niya. Ito ang huling ala ni Armando, ang kanyang anak. Pinilit ni Amador na magpumiglas. "Huwag mong gagalawin ang anak ko. Hayop ka!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng bodega, puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Ngunit walang nakinig. Hinila na siya palabas at isinakay sa police car. Mula sa bintana, ang huli niyang nakita ay si Catalina, nakatayo mag-isa sa ilalim ng nag-iisang bumbilya. Tinalikuran, talunan, wasak. Nawala na ang lahat. Pagdating sa presinto, habang kinukuhanan siya ng mugshot, tumunog ang telepono ng isang pulis. Ibinigay ito sa kanya. "May tawag ka," sabi ng pulis. Nanginginig niyang inilapit ang telepono sa kanyang tainga. Boses ni Armando. "Kumusta ang bago mong tirahan, Amador? Nasaan si Catalina? Nasaan ang anak ko?" Si Catalina ay ligtas. Uuwi na siya at matutulog. At pag-uusapan namin bukas kung paano niya aayusin ang gusot na ito. Tungkol naman sa anak mo. Narinig ni Amador ang isang tunog sa kabilang linya. Isang tunog na dumurog sa kanyang kaluluwa. Ang umiiyak na boses ni Maya. Ang iyak ni Maya sa telepono ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Catalina. Iyon ang tunog ng kanyang pagkatalo. Sa gabing iyon, umuwi siyang isang buhay na patay. Ang bigat ng kasalanan at kawalan ng pag-asa ay halos magpabagsak sa kanya. Kinabukasan, tumawag si Armando. Ang boses niya ay malumanay, na parang walang nangyari. "Hija, alam kong mahirap ito para sa'yo," sabi niya. "Pero ito ang tama. Kailangan mo lang pumirma sa isang salaysay na nagpapatunay na si Amador ang nag-udyok sa'yo na magduda. Pagkatapos niyan, lahat ay babalik sa dati. Si Amador ay makukulong lang ng ilang taon. Ang bata ay mananatiling ligtas." "Opo, tito," sagot ni Catalina. Ang boses ay walang buhay. "Gagawin ko po." Ito ang gusto niyang iparinig kay Armando. Ang pagsuko. Ngunit sa loob niya, isang maliit na baga ng apoy ang hindi pa namamatay. Ang iyak ni Maya at ang desperadong sigaw ni Amador ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi pa ito tapos. Nagpanggap siyang sunod-sunuran. Sinabi niya kay Armando na kailangan niya ng isang araw para ayusin ang kanyang isip bago pumunta sa piskalya. Isang araw na palugit. Iyon lang ang kailangan niya. Habang nag-iisip siya kung ano ang kanyang huling baraha, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang bagay na sinabi ni Amador noong gabing magkasama sila sa bahay nito. Si Lara, sobrang palakaibigan. May isa siyang best friend, si Melissa. Para na silang magkapatid. Mabilis niyang hinanap ang pangalan sa social media, sa mga lumang records ng Aeroluna, at natagpuan niya. Melissa Suarez, isang guro na ngayon ay nakatira sa Batangas. Hindi na siya nagsayang ng oras. Nagmaneho siya papuntang Batangas, dala ang isang maliit at desperadong pag-asa. Natagpuan niya si Melissa sa isang maliit na eskwelahan, isang babaeng may malumanay na ngiti, ngunit may bakas ng lungkot sa mga mata. Nang ipakilala ni Catalina ang sarili, agad na nagbago ang anyo ni Melissa. "Isa kang Reyes," sabi nito. Ang boses ay malamig. "Wala tayong dapat pag-usapan." "Please!" Pagmamakaawa ni Catalina. "Alam kong may alam ka. Tungkol kay Lara. Tungkol sa mga huling araw niya.
Nakita ni Melissa ang desperasyon sa mga mata ni Catalina. Marahil, nakita niya rin ang multo ng kanyang kaibigan. Pinapasok niya si Catalina sa faculty room. Si Lara, bago siya namatay. Sobrang balisa niya. Simula ni Melissa. Lagi niyang sinasabi na may problema si Amador sa trabaho, na pinipilit siyang gawin ang isang bagay na labag sa kanyang kalooban. Meron ba siyang ibang sinabi? Nag-isip si Melissa. Pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata, na parang may biglang naalala. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa kanyang bag. Matagal ko na tong tinago, sabi niya, habang may hinahanap sa telepono. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, hinihintay ko lang ang tamang panahon. Inabot niya ang telepono kay Catalina. 1 linggo bago siya namatay. Nag-iwan siya ng voice message sa akin. Hindi ko na siya natawagan pabalik. Pinindot ni Catalina ang play. Ang hangin ay tila naubos sa silid nang marinig niya ang boses. Isang boses na puno ng buhay, ngunit nababalot ng takot. Mel, si Lara to. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Pero sobrang nag-aalala na ako para kay Amador. May pinapapirma sa kanya si Sir Armando sa Aeroluna, isang report na minadali. Sabi ni Amador, hindi tama. Sabi niya, mapanganib. Pero pinagbantaan siya, Mel. Sabi ni Sir Armando, pirmahan mo to o mawawalan ka ng lahat ng mahalaga sa'yo. Hindi ko alam ang gagawin namin. Ang huling mga salita ay sinabayan ng isang mahinang hikbi. Iyon na. Ang ebidensyang hindi kayang itago o sunugin ni Armando. Ang tinig mula sa nakaraan. Ang huling tinig ni Lara de Silva. Niyakap ni Catalina si Melissa, ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga mata. Luha ng pasasalamat at ng isang matibay na desisyon. Habang nagmamaneho pabalik ng Maynila, hindi na siya ang babaeng talunan. Siya na ngayon ang espada ng katotohanan. Tumawag siya sa iisang tao na alam niyang hindi kayang bilhin ni Armando, isang matapang at respetadong mamamahayag. Miss Jessica, sabi niya sa telepono, ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Ako si Catalina Reyes. Magpapatawag ako ng isang press conference bukas ng umaga. At oo, may dala akong isang bagyo. Ang function hall ng isang 5-star hotel ay puno ng mga kamera, mikropono at nag-aabang na mga mukha. Ang bawat news network sa bansa ay naroroon. Ang hangin ay mabigat sa pag-aabang. Nakatayo si Catalina sa likod ng entablado. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Sa isang iglap, gusto niyang tumakbo. Ngunit inisip niya si Amador na nakakulong, si Maya na umiiyak, at si Lara na humihingi ng hustisya mula sa kabilang buhay. Huminga siya ng malalim at lumakad palabas. Ang flash ng mga kamera ay nakakasilaw. Nakita niya si Tito Armando sa unang hilera. Katabi ang mga abogado ng Aeroluna. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiti ng isang taong sigurado sa kanyang tagumpay. Inaasahan nitong ipapahayag ni Catalina na si Amador ang may kasalanan, na ito ay isang malungkot na kabanata na isasara na nila. Naupo si Catalina sa harap ng mikropono. Tumingin siya ng diretso sa mga kamera, sa mga matang nakatutok sa kanya, at nagsimula siyang magsalita. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag, umaaling-awngaw sa buong silid. Ipinatawag ko kayo ngayon hindi para isara ang isang kabanata, kundi para buksan ang isang libro na matagal nang pilit na isinara. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Armando. 6 na taon na ang nakalipas, patuloy ni Catalina. Isang trahedya ang kumitil sa buhay ni Lara de Silva. Ang opisyal na ulat, pilot error, ngunit iyon ay isang kasinungalingan. Isinalaysay niya ang lahat. Ang tungkol sa design flaw, ang report ni Amador, ang pagtatangkang patahimikin ito. Ang bawat salita ay parang isang bato na ibinabato niya sa salaming pader ng mga kasinungalingan na binuo ng kanyang pamilya. At ang taong nag-utos ng lahat ng ito
Sabi ni Catalina, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa pigil na galit. Ang taong nagsakripisyo ng buhay para sa reputasyon ay ang aking tiyuhin, si Mr. Armando Reyes. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong silid. Ang mga kamera ay mabilis na lumipat mula kay Catalina patungo kay Armando, na ngayon ay namumutla na. Mga kasinungalingan, sigaw ni Armando, tumatayo. Wala kang ebidensya. Mayroon, sagot ni Catalina. Itinaas niya ang kanyang cellphone. Mayroon akong isang bagay na mas malakas pa sa kahit anong dokumento. Mayroon akong isang tinig. Isinaksak niya ang cellphone sa sound system at sa katahimikan ng buong silid, umalingaw-ngaw ang boses ni Lara de Silva. Mel, si Lara to. Sabi ni Sir Armando, pirmahan mo to o mawawalan ka ng lahat ng mahalaga sa'yo. Sa loob ng kanyang selda, nakatutok si Amador sa isang maliit at lumang telebisyon na nakasabit sa pader. Pinapanood niya ang press conference. Nang makita niya si Catalina na lumabas, inakala niyang ito na ang katapusan. Susuko na ito. Ngunit habang nagsasalita si Catalina, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. At nang marinig niya ang boses ni Lara, ang kanyang Lara. Napaluhod si Amador sa sahig na semento mo. Ang mga pader na binuo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 6 na taon ay gumuho. Ang sakit, ang galit, ang pangungulila, lahat ay bumuhos. At sa unang pagkakataon, mula noong araw na namatay si Lara, si Amador de Silva ay humagulgol. Hindi na ito mga luha ng galit, kundi mga luha ng paglaya. Nang matapos ang recording, ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Lahat ng mata ay nasa kay Armando, na ngayon ay nakatulala, talunan, at hubad sa harap ng buong mundo. Ang katahimikan ay binasag ng sigawan. Ang mga reporter ay parang mga hayop na nag-uunahan patungo kay Armando. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Catalina ang mga pulis na nagsimulang lumapit sa kanyang tiyuhin. Hindi na siya lumingon pa. Tumayo siya at tahimik na lumakad palabas ng entablado, palayo sa gulo. Habang naglalakad siya sa pasilyo, mag-isa, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanyang kumpanya, sa kanyang pamilya, o sa kanyang buhay. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niya na tama ang kanyang ginawa. Naramdaman niyang malaya na siya. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng media ay unti-unti nang humupa na parang isang bagyong nag-iwan ng malawak na pinsala bago tuluyang umalis. Si Armando Reyes ay nasa kulungan, naghihintay ng kanyang paglilitis. Ang Aeroluna ay nasa bingit ng pagbagsak, nahaharap sa napakaraming kaso at pag-uusig ng publiko. Ang pangalan ng mga Reyes na dating sinonimo ng kapangyarihan ay ngayoy simbolo ng kasinungalingan. At si Amador de Silva ay malaya na. Ang paglabas niya sa kulungan ay tahimik. Walang mga kamera, walang mga reporter. Tanging ang kanyang abogado ang sumundo sa kanya. Ang unang ginawa niya ay ang umuwi sa Laguna. Ang sandaling muli niyang mayakap si Maya ay parang pagbabalik ng kanyang kaluluwa. Hawak ang kanyang anak. Habang nakatayo sa harap ng kanyang maliit na bahay sa tabi ng lawa, naramdaman ni Amador ang kapayapaan sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Ang mga sumunod na araw ay ginugol niya sa pagbabalik sa normalidad. Nagkumpuni siya ng mga sirang gamit sa bahay. Nagtanim siya sa hardin. Nagpalipad sila ni Maya ng saranggola. Sinubukan niyang ibalik ang buhay na ninakaw sa kanila. Ngunit sa bawat sandali ng katahimikan, isang tao ang laging nasa kanyang isipan. Si Catalina. Wala siyang balita tungkol dito mula noong press conference. Nabasa niya sa mga dyaryo na voluntaryo itong bumaba sa pwesto bilang CEO. Ibinenta niya ang lahat ng kanyang shares sa Aeroluna. At pagkatapos, naglaho na lang siya na parang bula. Isang hapon,
Habang nagkakape siya sa kanyang beranda at pinapanood si Maya na naglalaro malapit sa pampang, napansin niya ang ilang bagay sa loob ng kanyang bahay. Isang libro na naiwan ni Catalina sa lamesa. Isang pilas ng tela mula sa damit nito na sumabit sa isang pako. Mga maliliit na paalala na minsan, isang anghel o isang bagyo ang dumaan sa kanyang buhay. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman para dito. Galit ba dahil isa itong Reyes? O pasasalamat dahil ito ang nagdala ng katotohanan? Habang malalim siyang nag-iisip, isang sasakyan ang huminto sa harap ng kanyang bahay. Hindi ito ang mamahaling itim na kotse na dati nitong gamit, kundi isang simpleng sedan. Bumukas ang pinto. At bumaba si Catalina. Mukha itong pagod. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Wala na ang kapangyarihan at awtoridad ng isang CEO. Ang naroon ay isang babaeng tila naglakad sa gitna ng apoy at nag-umpisang muli mula sa abo. Nagkatitigan sila mula sa magkabilang dulo ng hardin. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang hangin na humuhuni sa mga puno at ang mahinang tawanan ni Maya. Sa mga mata ni Catalina, nakita ni Amador ang isang tanong, isang tahimik na paghingi ng pahintulot. Tumango siya ng dahan-dahan, isang maliit na tango, isang imbitasyon. Dahan-dahang nagsimulang maglakad si Catalina palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila 1,000 milya ang layo. Tinatawid ang isang lawa ng sakit, pagkakanulo, at isang hinaharap na hindi pa naisusulat. Ang bawat hakbang palapit kay Amador ay parang isang paglalakbay sa loob ng kanyang sarili. Ang bawat metro ay puno ng mga alaala, ng apoy sa lawa, ng takot sa bodega, ng bigat ng kasalanan. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Amador at alam niyang karapat-dapat siya roon. Nang sa wakas ay makarating siya sa beranda, huminto siya sa harap nito. Ang mga salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ano nga ba ang sasabihin mo sa isang taong winasak ng pamilya mo ang buhay? Amador, sa wakas ay nasabi niya, ang boses ay mahina. Ako. Hindi na niya kailangang tapusin. Nakita niya sa mga mata nito ang pag-unawa. Alam ko, sagot ni Amador. Ang boses ay kalmado na parang tubig sa lawa sa isang umagang walang hangin. Isang salita lang ang kailangan niyang sabihin. Isang salitang naglalaman ng lahat ng kanyang pagsisisi ng bigat na kanyang dinala. Sorry, bulong niya. Ang mga luhang matagal niyang pinigilan ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Para sa lahat, tumingin si Amador sa malayo, sa lawa kung saan nagsimula ang lahat. Hindi mo kasalanan ang kasalanan nila, Catalina. Pagkatapos ay tumingin itong muli sa kanya, at sa pagkakataong ito, wala na ang anino ng nakaraan sa mga mata nito. Salamat. Ang simpleng salitang iyon ay mas makapangyarihan kaysa sa kahit anong pagpapatawad. Iyon ang pagkilala sa kanyang sakripisyo. Iyon ang tulay na nagdugtong sa kanilang dalawang mundo. Papa, si Tita Angel. Naputol ang kanilang sandali nang marinig nila ang sigaw ni Maya. Tumakbo ang bata, palapit sa kanila, at niyakap ang binti ni Catalina. Tumingala ito sa kanya. Ang mga mata ay puro at walang bahid ng paghuhusga. Yumuko si Catalina at niyakap ang bata ng mahigpit. Sa yakap ni Maya, naramdaman niya ang paghilom. Ito ang pamilyang pinili niya, hindi ang pamilyang minana niya. Naglakad sila sa pampang ng lawa. Si Maya ay masayang tumatakbo sa unahan nila. Ano na ang plano mo ngayon? Tanong ni Amador. Hindi ko alam. Tapat na sagot ni Catalina. Ibinenta ko na ang lahat. Wala na sa akin ang pangalan, ang pera. Ang meron na lang ako ay ang sarili ko. Minsan iyon lang ang kailangan, sabi ni Amador. Mayroon akong isang ideya, sabi ni Catalina, tumitingin kay Amador. Isang pundasyon para tulungan ang mga batang matatalinong inhinyero
para protektahan sila, para hindi na maulit ang nangyari sa'yo at kay Marco. Tatawagin ko itong liwanag, dagdag niya, dahil nagdala ka ng liwanag sa dilim ko. Isang nangiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Amador. Isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Magandang pangalan yan. Pero kakailanganin ko ng tulong, sabi ni Catalina, humihinto sa paglakad at humaharap sa kanya. Kailangan ko ng isang taong may karanasan, isang taong may integridad, isang taong pinakamagaling sa larangan niya. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ng isa't isa, hindi na nila nakita ang nakaraan. Ang nakita nila ay ang simula. Tumakbo pabalik si Maya at hinawakan ng kanilang mga kamay. Pinagsama ang mga ito. Tara na po, merienda na tayo. Habang magkahawak kamay silang tatlo na naglalakad pabalik sa maliit na bahay na gawa sa kahoy, alam ni Catalina na natagpuan na niya ang kanyang tahanan. Hindi ito isang mansyon sa Forbes Park o isang toreng gawa sa salamin. Ang kanyang tahanan ay nasa tabi ng lawa. Kasama ang isang lalaking tinuruan siyang harapin ang katotohanan at isang batang tinuruan siyang maniwala muli sa mga anghel. Ang kanilang pag-ibig ay hindi isang nagngangalit na bagyo, kundi ang tahimik na pag-asa na dala ng bukang liwayway pagkatapos ng pinakamadilim na gabi.